Honda Giorno or NMAX V2. Iba sila ng kategory pero para sa akin, medyo mahirap kasi gusto ko yan pareho eh. Unahin natin yung engine. Si Honda Giorno is 125cc, 4 valves, liquid cooled. Si NMAX V2 naman, 155cc, 4 valves, tapos may VVA, liquid cooled. Sa engine pa lang, alam mo na mas malakas na talaga si NMAX V2. Pero hindi naman nakakalayo si Giorno. Kaya-kaya niya sumabay dyan. Na-test ride ko na rin yan si Honda Giorno and malakas din siya, in fairness. At kung gas consumption naman ang pag-uusapan, panalo talaga ang Honda Giorno dyan. Nandyan yung power, nandyan pa yung fuel efficiency. Sa design naman, syempre modern retro si Honda Giorno and si NMAX V2 naman is more on the touring. Yung position naman, si Honda Giorno meron siyang step-through na footboard. Si NMAX naman is wala kasi yung tangke niya nasa gitna. Isa sa advantage ni NMAX is pwede mong i-extend yung legs mo. Kunwari, nangalay ka na from standard sitting position, pwede mong i-extend yung paa mo. Sa parts and maintenance naman, syempre, readily available lang. Nandyan lang parati yan si Yamaha at si Honda. Handang-handa yung mga parts yan kung kailangan mo. Nandyan lang sa mga mekaniko o kaya sa mga motorcycle shops yan. Madali lang maghanap. Sa maintenance naman, hindi naman nalalayo yan. Depende nila sa presyo ng maintenance parts na gagamitin mo. Sa seat height, medyo hindi naman nagkakalayo. Kahit dun sa Honda Giorno, medyo mataas din siya. Pero hindi siya kasing lapad ng bukaka mo, kagaya sa NMAX. Sa bigat naman, di hamak na mas mabigat talaga si NMAX. Kaya kung medyo newbie ka or hindi ka pa sanay mag-motor, best is yung Honda Giorno muna. Ang concern mo naman is yung comfortability ni OBR. Hindi ka mapapahiya dyan kasi napaka-generous ng upuan niyang dalawa. Kaya lang, si Giorno pagkakatanda ko, single disc brake harap and naka-combi brake siya. Combi brake meaning pag piniga mo yung left or yung rear brake, For the pricing naman, si Honda Giorno is around 101,900. Si NMAX V2, hindi ko lang sigurado kung may nagbebenta pa ng brand new na. Sa akin yung Honda Giorno talaga, sulit yan 101,000. Sobrang sulit yan sa specs niyan. Sa dami ng technology and features na nakalagay naman kay NMAX, sulit din yung around 155,000. Now, kung ang budget mo is limited to 100,000 pesos, sulit na si Honda Giorno. Another thing to consider is yung seat height. Yes, mataas sila pareho, pero may options din naman para mapababayan like tabas upuan or modify mo yung front. Kaya lang, additional gastos yon. Pero kahit ano piliin mo dyan, makakasanayan mo. Another thing to consider, para sa akin tingin ko is yung parking. Kung limited yung parking space mo, tapos yung NMAX ang motor na mapipili mo, mahihirapan kayo maneuver yung motor na yan sa parking area mo. And like I said earlier, gusto ko talaga yung dalawang motor na yan. Pero kung pipigain, NMAX ako dyan. Yung NMAX V3 pero yung standard para makakalikod ko pa rin yung panggilid. Kayo, ano pipiliin nyo between the two? Comment nyo dyan sa baba kung ano mapipili nyo at kung bakit. Kung ang concern mo naman is yung comfortability ni OBR, hindi ka mapapahiya dyan.